Mga kaibigang baguhan sa bonsai, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa fertilizer. Ano sa palagay nyo, ang fertilizer ba ay nakakabuhay? O kung minsan ito rin ay nakamamatay? Namatay ang dalawa kong alaga na creeping juniper na sila po ay full landscape at dalawa lang sila at dalawa rin silang namatay. I-share ko sa inyo kung paano sila namatay at ako nga ay lungkot-lungkot dito. Titignan mo, ito yung isa sa actually parang finish na siya, maliit lang siya, small lang siya, pero natanggal na kasi yung mga kanyang mga iba pang mga sanga-sanga dito kasi namatay na nga siya, naulanan na, nakasabit na siya dyan. At ito pa yung pangalawa. Yung pangalawang another full landscape na creeping juniper na aking mga alaga. O, kita natin, sila ay patay na, hindi ko pa natatanggal yung mga wires. Bakit sila namatay? Namatay sila, napag-alaman ko, na find out ko yung rason talaga ng kanilang ikinamatay ay dahil sa paggamit ko ng fertilizer. At ang fertilizer na aking ginamit ay yung sinasabi nating urea or yung 1400. Pasensya na lang po, umuulan. Kaya medyo Ang una po, ako ay nag-replant. Sinipre, in-uproot natin sila, tinanggal natin sila sa kanilang pot at saka inilagay natin sila sa kanilang final pot. At okay naman, napakaganda hanggang sa lumipas ang ilang buwan. Nag-defoliate din ako, nagtanggal ako ng, kasi malagong-malago ito, nagtanggal ako ng maraming sanga. At saka konti lang ang tinanggal ko sa roots niya. At saka nilipat ko sa ibang pot. And then after 3 months, 4 months yata, then okay naman, tumutubo na sila. Okay naman, wala namang problema. Kaya lang nag-fertilize ako noon. After about 4 months to 5 months, nag-fertilize ako. At nung nag-fertilize ako, nakita kong biglang nag-yellow yung mga dahon nila. Aba, anong nangyayari sa tanim? Hanggang sa yung isa, tuloy-tuloy na siyang namatay. Akala ko ano lang, nag-change leaves lang siya, pero tuloy-tuloy namatay. Yung isa po nabuhay at nakaligtas. Okay, so siyempre masama ang loob natin, namatay yung isang alaga natin. Ito, dalawa lang to eh. At saka matagal ko na rin silang inalagaan na ayos. Isa ito sa mga naunang bonsai ko. Hindi rin siya perfect kasi gawa ito ng UV. Siguro, yung mga expert yan, ang pangit naman yan, maaring sabihin natin, pero that's not the lesson for today. The lesson is about fertilizer. Kung bakit pala yung isang fertilizer ay instead na nakakabuhay, ay nakakamamatay pala ng mga halaman natin sa pag-bonsai. At yung isa, nabuhay po. And then after a month or 2 months, 3 months ulit, and then nag-fertilizer ulit ako. Nung nag-fertilizer ako, kasi yun ang parang routine natin sa mga ano natin, nag-fertilizer ulit ako. And then yung isa, hindi ko alam kung bakit namatay yung isa. Sinasabi yung kaya pag-transplant ko, bakit naman namatay? Nabuhay na nga, maganda na nga yung tubo eh. At nung mga ilang araw, nalanta uli yung isa. At tuluyan na ring namatay. Kaya itong dalawang ito, patay na sila. Wala na akong creeping juniper. Dalawa lang ito at wala na. At namatay silang parehas. At na-prove ko na talagang ang dahilan learn the lesson in a hard way. At ang dahilan tulad ng sinasabi nila na delikado parang mag-fertilize kung hindi pa masyadong hindi pa masyadong pumagal yung roots. Hayaan muna natin silang maka-adapt masyado sa kanilang kinalalagyan. Pero sa totoo lang, mga kasamang baguhan, yung mga ibang plants ko
ay kasama rin silang na transplant, na fertilize. Pero okay naman sila. Kaya lang isa sa mga character nito pala, hindi siya sensitive yung kanyang roots. Hindi siya kaagad-agad na naka-adapt sa kanyang hindi kaagad tumutubo siguro yung mga roots niya. At during those times na nag-fertilize ako, very very sensitive pa rin siyang makahigop ng fertilizer. At yon ang ikinamatay niya. Kaya ang lesson na gusto kong ibahagi sa atin ay when it comes to creeping juniper, when it comes to this kind of plants na inaalagaan natin, huwag tayong mag-fertilize kung hindi pa siya matagal sa pagre-ripat natin. Unless siguro na wala tayong tinanggal na roots o kaya'y maski na baka delikado pa rin. Pero sa totoo lang naman, pinifertilize ko siya nung hindi pa siya na-transplant, nung doon pa lang siya sa kanyang original na pot. Okay naman. Okay na, nagre-respond siya sa fertilizer. Okay naman siya. Malago naman siya, walang problema. Pero nang na-transplant ko siya, doon na siya nagkaroon ng problema. At namatay ang aking dalawang creeping juniper. Yun ang lesson na gusto kong ibahagi sa ating mga baguhan at maybe any other plants tulad din ng mga sinasabi ng mga expert. Huwag tayong sabi nga ng bonsai iligan dati pero namatay na yung ating masters doon. Sabi niya at least 6 months bago tayo mag-fertilize. Pero depende rin sa species yan kung paano siya mag-a-adapt. We can do some experiment kung yun ang gusto natin. Pero the safest is that 6 months bago tayo mag-fertilize, lalo na pag nag-aggressive yung pagkat natin sa roots. Kasi pag nagta-transplant tayo, kinakat natin pagka malago yung roots, tinitrim natin yung roots nila at saka natin tinatransplant. Okay? That is the lesson for today about fertilizer. At okay rin siguro pag ang ating ginamit na fertilizer ay yung slow release na yung Osmocote na ginagamit ng marami. Meron din akong ganun kaya hindi yun ang ginamit ko. Hindi yung slow release ang ginamit ko, yung fast release na yung diluted kagad, yung urea na ginagamit. Pero okay naman yun, maraming gumagamit ng ganun. Sa totoo lang ginagamit natin complete interchangeably with yung 1400 and then 1414. Pinagpapalit-palit natin. Okay naman sa mga ibang halaman natin. Mas mura yon kaysa Osmocote. Kaya lang, in times like this, kailangan siguro natin ng slow release na fertilizer. That's all for today and thank you for listening. Consider subscribing and share this vlog. Thank you and God bless.